Kakalas na ang United Arab Emirates sa OPEC at OPEC Plus o samahan ng mga bansang nag-e-export ng langis. Ano kaya ang epekto niyan sa presyo, lalo't nagpapatuloy pa ang gera sa Middle East? Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Batay sa 2 araw na bentahan sa Min of Platts, Singapore, posible ang piso hanggang 3 pisong price increase sa diesel at piso hanggang 2 pisong price increase sa gasolina ayon sa oil industry sources. Pero hihintayin pa ng Department of Energy ang resulta ng bentahan ng Biyernes bago itakda ang pinal na galaw sa presyo ng petrolyo. Ngayong Biyernes din, May 1, kakalas ang United Arab Emirates o UAE sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC at sa OPEC Plus. Ang mga samahan ng mga bansang nag-e-export ng langis at pinupuna sa malakartel na pagdikta ng supply at presyo nito. 60 taon ng miyembro ng OPEC ang UAE na ikatlong pinakamalaking bansang miyembro nito. Tingin ng isang international studies expert, maaring umalis ang UAE para makapagbenta ng langis, higit sa itinakda ng Saudi Arabia, ang pinakamalaking miyembro ng OPEC. It's in their national interest so that they would not have to meet the quota required by OPEC. Napaulat ng kayang maglabas ng UAE na aabot sa 5 million barrels kada araw, higit sa kasalukuyang 3.5 million barrels. Ang posibleng dagdag na supply maaari raw magdulot ng pagbaba sa presyo ng langis, pero nakasalalay ito sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Now that they are not OPEC member, perhaps they would want to produce or they would want to have more share in exporting their spare crude oils. Krisis sa langis ang isa sa mga dahilan ng patuloy na pagsadsad ng piso kontra dolyar. Dahil inaangkat natin ang lahat ng ginagamit nating langis na nagmahal na dahil sa gera, mas maraming dolyar ang kailangan. Nakailangan din para sa iba pa nating imports at sa pambayad sa utang panlabas. Kanina nagsara sa 61.56 pesos ang palit nito sa dolyar, panibagong pinakamababa sa kasaysayan. Yung mga dolyar na pumapasok versus dolyar na lumalabas, malakas pa rin yung paglabas ng dolyar mula sa atin kasi mataas ang imports natin. Lalo-lalo na ngayon, nung tumaas ang presyo ng langis, mas mataas yung ating naging import bill. Yan ay nakakapagpababa ng piso laban sa dolyar. Nangangamba ang ilang eksperto na bubulusok pang lalo ang piso na magdudulot ng mas mataas na presyo ng produkto at serbisyo. Maraming mga Pilipino ang mahihirapan dahil ang ating mga pangangailangan ay karamihan ay imported. Agad-agaran yan. Mararanasan natin na ang bulsa natin ay bumababaw, no? At ang sinturo natin ay humihigpit. Ramdam yan ng bakeryng ito. Mula nang magmahal ang langis ay napilitan silang magtaas presyo pero bahagya namang tumamlay ang benta. Ngayon, nangangamba ang tauhan nitong si Lloyd para sa kanyang pinagtatrabahuhan at kabuhayan. Huwag naman po sana yung magsara, gano'n. Tapos kasi syempre mawalan kami ng trabaho, gano'n. Wala lang kami pan-support sa sarili namin, saka sa pamilya din po namin. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.